Ako si Jay Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa scammer at fixer ng zero balance billing. COMELEC target makapagtala ng 75% voter turnout sa barn polls. Ilang kongresista umalma sa paratang ng malawakang korupsyon sa Kamara. GFA arestado ang 6 na Pinay sa Hong Kong dahil sa operasyon ng iligal na dental clinic. Kamara siniyasat ang plano at kita ng PAGCOR sa gitna ng issue ng online gambling. Pagtatapon ng basura ng isang senior, nauwi sa suntukan. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng nasa 171 na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga migrant worker mula Abril hanggang Hunyo ngayong taon. Base sa mga ulat, nasa 148 dito ang mga lalaki, habang nasa 23 naman ang natitirang kaso ay mga babae, kung saan karamihan sa mga kaso ay nakukuha mula sa pakikipagtalik. Samantala, halos 5,000 bagong kaso ng HIV naman ang kabuang naitala ng DOH sa ikalawang kwarter ng taon. Samantala, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa nagpapanggap na fixer at scammer ng zero balance billing. Ito'y matapos ang naglipa ng umano'y mga gumagamit sa nasabing programa upang manloko. Binigyan diin ni Health Secretary Teodoro Herbosa na walang fixer ang programa at wala ring text message na pinapadala ang DOH ukol sa implementasyon ng zero balance billing. Inabisuhan nito ang pasyente at kanilang mga pamilya na direktang makipag-ugnayan sa billing section ng mga ospital upang maiwasan ng biktima ang mapanlinlang na gawain. Iniulat ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na nasa 78% ng public schools sa buong bansa ang may internet connection na. Ito ay bilang pagpapalawak ng National Fiber Backbone Project ng Administrasyong Marcos. Mula sa kamakailang 60%, tumaas ito sa 18%. Ngunit nasa 12,000 paaralan pa rin ang walang access sa internet, lalo ang mga lugar na nasa geographically isolated and disadvantaged areas. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa Department of Education at sa telecommunication firms para sa proyekto. Sa ating ulat panahon, namataan ang panibagong low pressure area o LPA sa silangang bahagi ng Infanta Quezon ayon sa Pag-asa. Inaasahan ang maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar at Biliran bunsod ng trough ng LPA. Samantala, makakaranas naman ng pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro at Palawan bunsod ng hanging habagat. Susunod sa News Force. Mactan Cebu International Airport pasok sa top 10 world's most improved airport. Ilang kongresista umalma sa paratang na malawakang korupsyon sa Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.